Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading mo para sa December 8 to 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ayan, 8 to 14. Pero kahit matapos yung mga dates na yon, timeless reading din naman kasi ito, ano? Kung kailan makarating sa iyo itong ating reading. Maraming salamat, Leo. Kung lagi kang nakasubaybay sa mga readings ko, thankful, grateful ako. Malaking tulong yung inyong mga lectures, comments. Yung mga nagpapadala ng super thanks, stars, yung mga hindi nag-skip ng mga commercial sa video ko. Thank you sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, follow. Mga gusto ng private reading, dumiretso kayo sa aking official FB page. Mag-ingat kayo dun sa mga fake na gumagaya ng page ko. Kayo po ang magsadya sa official FB page ko kung balak nyo mag-avail ng private reading. Hindi po ako mauunang mag-message or mag-add friend sa inyo, period. Pag may ganun, hindi ako yon. Okay, yun yung fake. Yung mga details nakalagay sa description or hanggang dulo, panoorin nyo, nandyan lahat yung mga kailangan yung impormasyon. Tignan natin, Leo, yung mga cards mo. Dalawang card mo ng love dito. Isang love na love lang, tapos self-love. Ay, may captured, may nabihag. Yung mukhang may dito. Entrapment ba yan, dear? Or pagkahulog, na fall? Parang may in laban dito eh. May romantic. Reflect. Pag yung mga bagay na kailangan mo munang pag-isipan, may reflect dyan. May salamin. Okay. Nafe-feel ko dun sa salamin mo, unahin ko na yun. Parang deep reflection eh. Pakiramdaman mo yung sarili mo, Leo. Huwag kang tumingin dun sa superficial sa nakikita mo sa labas. Contrary dun sa salamin, di ba? Kasi yung salamin na nakikita natin talaga yung panglabas natin, yung reflection eh. Pero pwede kasing something underneath eh. Whether sa'yo yun or sa situation or another dealing with another person, pwede naman ganun. Okay? Pakiramdaman mo mabuti what lies beneath dito sa nakikita mo sa salamin. Okay? Or pwedeng mirroring, kasi ang mirroring parang naipoproject mo sa iba kung ano yung meron sa'yo. Or napoproject nitong tao na to yung meron sa kanya. Vice versa. Parang pinoproject eh. Pinapatama dun, binabato dun. O halimbawa, yung isa, ginagaslight niya. Sinasabi niya ganito, ganyan. Pero actually, gawain din niya yun. Or yun yung nararamdaman niya, yun yung meron siya, napoproject niya yun. Whether ikaw yan o yung taong kadil mo. Okay? So, may mga romantic matters dito, may mga pagmamahal na involved dito, feelings, emotions, meron ding mga kinalaman sa self-love mo, Leo. Meron ding growth. Sabihin na natin, itong week na to, mas better ka kasi may growth eh. May improvement sa sitwasyon mo, may improvement sa sarili mo, sa ginagawa mo. Yun yung nakikita ko. Growth, ibig sabihin magandang pagbabago yan. May paglago, pag-expand, mas nagle-level up, mas nagiging advanced, mas nagiging better. Ayan yung ibig sabihin ng growth na yan. Whether sa career mo yan, sa sarili mo, o sa kung ano mang endeavor na meron ka itong susunod na 7 araw. Ito yung sabi ko, nabihag, na-captured, no? So, pwedeng pwedeng may nahulog sa patibong, may na-attract, may na-fall, may na-biktima. Basta na-capture eh. Ano ba tawag sa Tagalog na?
na nahuli. Ayun, may mga pwedeng may nabisto, may nahuli. On positive note, pwedeng ano yan, meron kang na-hit na target, na-capture mo. Na-gets mo, nakuha mo, na-accomplish mo, marami kasing pwedeng ibig sabihin yung captured na yan. Pero sa negative naman, ito ay pagiging stuck. Kita mo naman, kulungan yan, di ba? Nakulong, na-stuck. Parang Eight of Swords energy. Okay, tingnan pa natin. Love life mo. Pakahirap balasahin ito. Heart shape eh. I am regretting my previous actions. So, dito na tayo sa love life. Explain ko lang. Yung mga energies dito, reversible, interchangeable pala. Pwedeng energy mo to or energy ng person na nakaka-deal mo. Ayan ha. Supposed to be, ito ay prediction. Sabihin, paparating pa lang. Pero pwede kasing hindi lahat ng tao makaka-relate sa future ito. Baka kasi may mga, tumilaok na naman dito. Ay, hindi, tapos na sa akin yan eh. Ayan na, in-explain ko lang Hindi ko kontrolado yan. Ito lang parang i-relay sa inyo yung lumalabas sa cards. Kaya, sinasabi ko lang. I'm scared to let someone in. Nako, energy mo ba yan? Energy ni person. Takot na mag-trust. Pero may pumapag-ibig dito. Nangangamoy romance, pero takot sumugal, takot magtiwala, takot masaktan. Pwede namang hindi siya takot mag-try, kaya lang, alam mo yun, takot na namang maulit or masaktan uli, mabigo, o ma-disappoint, no? Whether ikaw yan o in person, no? Hindi ko alam lang kung ano tong pinagsisisihan niya nagagawin niya eh. Kung mangyayari pa lang yan eh. Okay? Baka ma-fall na nga uli yan. Kasi may mga fall akong na-detect kanina dito. Tapos merong nire-regret. Sana naman hindi pumalya yung connection na yan. Ano? Your intelligence is so hot. Ayan, ang gusto niya sa'yo, Leo. You're so hot daw, Leo. Diba? That's hot. Diba sikat ngayon yung na yun? Phrase. Natatalinuhan sa'yo, basta papa-elib sa'yo to. Yun yung bagay na nakapagpa-charm sa kanya about you. Kasi this person finds you witty, or baka naman talagang genius ka. Yun, siguro napapa-elibs mo nga tong person na to. Hangang-hanga siya sa iyong pagiging smart, or ewan. O baka naman kasi talagang matalino ka. I have never felt this strongly about someone before. So, matindi pala tama nito. Na-fall nga to, dear. Nabihag mo ito. O mabibihag mo pa lang. Oo. Kaya lang takot kasi to eh. Takot masaktan tong person na to. And meron talaga siyang matinding pagkagusto sa'yo. Safe na sabihin natin yun. Hindi, ikaw pa lang yung, kumbaga sa iyo niya pa lang nararamdaman yung ganitong klaseng attraction, pagkabilib, pagka-crush, pagkagusto. Ayan. Reluctant siya. Siguro takot takot mag-fail, takot uling magtiwala, pwedeng gano'n. Tignan natin yung mga shadow side. Etong shadow side, ito yung mga pwedeng subconscious yung mga repressed feelings.
Yung mga nakatago sa'yo, sa situation or sa connection mo. Shadow, ito yung mga dark side na dapat na kailangan ng healing or i-acknowledge, i-accept. Okay? Ito yung mga maaaring tinatago, pinipigilan sa sitwasyon o sa sarili. May regret, may neglect, may shame, may trauma. Oo nga. So, hindi ko tuloy alam kung ikaw tong na-trauma dito sa love life. Person mo rin ba or pareho kayo? Pero ito, kahit hindi naman ito about love life mo, Leo, hindi siya limited sa love life lang. Siguro nakikita ko dito, may mga bagay na pinagsisihan mo kasi hindi naging maganda yung naging experience mo dun. Kasi may mga trauma eh. Pwedeng may mga unhealed wounds ka pa. Or itong person na nakakadeal mo. Pwedeng may mga guilt or shame ka. Oo. May mga regret, guilt, shame sa mga bagay na napabayaan mo. Nagkulang ka, nagkamali ka. Pero more on napabayaan eh. May neglect dito eh. Whether ikaw yan napabayaan o ikaw yung naging nakagawa nun. And hindi lang siya basta neglect, hindi lang siya basta regret, may kahihiyan din siyang kakambal, may trauma rin. So parang magkaka-connect. Siguro naka-experience ka rin ng mga hindi lang traumatic, yung mga shameful na situations in the past. Baka nagkaroon ng mga yung mga scandals, etc. Kasi basta something na hindi ka proud of kasi ikinahihiya mo eh na nangyari yan sa iyo eh or nagawa mo yan eh. So definitely kailangan yan yung mga kailangan mong i-heal dito sa iyong situation sa sarili mo or sa connection mo. Okay? Etong neglect na to, whether ikaw yung na-neglect or may mga na-neglect ka na tao or sitwasyon na yun yung pinagsisisihan mo, na yun yung naging scar sa'yo na kailangan mong i-heal. Okay? Yun pa natin. Pinarinig guys sa background guys yung chihuahua ko yung naghihilik. Malayo yun pero baka kasi nasasagap ng mic ko. Grabe pagkamarites ng mic ko eh. May hermit ka dito, Virgo energy. May emperor ka, Aries energy. Meron kang Knight of Coins, Virgo. Nabanggit ko na ba yan? Dalawang cards na tumutukoy kay Virgo. At saka may Leo. Sa bottom mo you have Scorpio. May period of reflection. So, yun pala, yung reflect card mo kanina is may kinalaman din dito sa hermit card mo. Hermit mode. May period ng retreat. May period ng reflection. May tingin ko may kinalaman sa sarili mo yan, Leo. Parang alam mo yun yung may mga kailangan kang i-figure out sa sarili mo, malaman, parang nagso-soul searching, may mga naghahanap ka ng mga kasagutan dun sa mga katanungan mo. Huwag ka mag-alala dito sa dulo ng reading natin, gagawa ako ng tanungan portion dyan. May kinalaman sa fatherhood, whether father mo yan or ikaw as a father, or kung hindi ka man tatay, mga matters related sa obligasyon, responsibilities. Oo, pero maliwanag yan na fatherhood or pagiging head. Pero basta may kinalaman to sa
sa mga responsibilidad. Okay. So, dito sa Hermit mo, ito yung magdadala sa iyo ng enlightenment eh. Meron kang parang pwedeng leveling up, spiritual leveling up, pwede rin naman. Kasi meron kang something na madidiscover dito sa iyong pagsusoul searching at yun ay magliliwanag kasi may dalang lantern si Hermit eh. Meron kang matter, situation na mabibigyan ng kaliwanagan dito. May growth. Ayan, dalawa yung growth card mo. Ito si Virgo, tsaka yun. Okay, may mga matters na mabibigyan ng clarity or closure siguro. Pwede rin, possible. Mga sitwasyon na mabibigyan ng mareresolbahan. Mabibigyan ng answers. Ang nakikita ko dito sa Emperor is pagkakaroon ng balls, Leo, na gampanan yung dapat mong gampanan na role or responsibility. Magkaroon ka ng accountability, ownership. Yun eh. Hindi yung parang iniiwasan mo yung sitwasyon or iniiwasan mo yung obligation. Yun yung nakikita ko dito. Pagkakaroon ng balls na i-handle yung sitwasyon. Hindi the other way around. Hindi ikaw yung paiikutin. Ikaw ang magmamaniobra dito. Ikaw ang magte-take charge dito. Yun yung nakikita ko. Ikaw ang mag-handle neto. Ikaw ang magdadala neto. Oh, as a leader, as a father, as an authority. Kailangan ng action dito sa card na to. Yun lang yun. Meron ka ditong Knight of Coins na baliktad, no? Kawalan ng direction. Oo nga, kaya ka pala ina-advisean ni Emperor at saka ni Hermit. Ano ba talaga, Leo? Mag-reflect ka nga, muni-muni ka nga para malaman mo paano mo patakbuhin itong buhay mo, itong relationship na to or situation na to. Yun eh. Kasi dito sa Knight of Coins mo, parang nawawalan ka ng direction o pwedeng kawalan ng responsibility, pagpaplano, paghahanda o goal, pagiging irresponsible, whether ikaw yan o yung taong nakakadil mo ha. Ito yung mga bagay, mga tao or situation na walang matatapos, walang clear na direction or goal na patutunguhan. So, yun yung kailangan mo ayusin dito sa next 7 days mo. Kung hindi, wala ka talagang ma-achieve. Ayan, maging confident ka. Ito ay attraction. Merong gandang-ganda, gwapong-gwapo sa'yo. Sobrang attracted siya sa'yo. Lumitaw talaga dito. May admirer ka. Hindi ko alam kung bago to. Basta meron ditong na-charm mo dahil ikaw daw ay so intelligent, witty, or ewan ko basta meron ditong something na na-charm mo siya, na-attract siya sa'yo. May nakikita siya sa'yo. This person finds you sexy, attractive. Yan, may magnetic dito. Magnetic attraction between you and this person. Six of Cups. O baka past person mo to. Meron kasing past dito na pwedeng manumbalik. Someone returns from the past. Pwedeng past person yan. Okay, ito na. Punta na tayo sa tanungan portion. Tanungan portion. Ganda ka ng 4 na tanong, Leo. Simplihan mo lang. Nasasagot lang ng yes, no, or maybe. Huwag kang magmamadali bago mo tignan yung mga sagot. Iyaan mo lang. Take your time. Huwag mong uulitin para accurate. 4 lang yung huhugutin kong sagot dito. So, pwede ka mag-prepare ng 4 na tanong. Pause mo na lang ha. Hindi ko nahintayin. Kasi abutin ako ng tomorrow.
Unang question mo, ito ang sagot. Nope. Diretsong-diretso. Hindi daw. Second question mo, maybe. 50%. Most likely. Or, sabihin mo na, 75-90%. Oo. Posible. Question 3 mo, ito sagot. Oh, wag. No, end mo na daw ngayon. Abort mission. Okay, no ito. End it now daw eh. Huwag mo nang ituloy-tuloy yan. Huwag ka nang makulit. At sa last question mo, question 4, ang sagot, indeed. So, this is 101% yes. Okay, Leo, sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.